So sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa engine oil ni Click. Sasagutin natin dito yung mga tanong na bakit kailangang i-change oil yung ating motor or yung ating Honda Click? Ano yung engine oil ng ating Honda Click? Kasama na dito, explain na rin natin kung ano yung ibig sabihin ng specification ng oil ni Click. At saka kung anong brand na rin yung pwede sa ating Honda Click. Tapos ito yung pinaka-frequently asked question, kung kailan ba dapat talaga i-change oil yung ating Honda Click. So lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos ng intro. So punta tayo sa unang katanungan, bakit kailangang i-change oil si Honda Click? Actually general naman po ito kasi lahat naman ng klase ng motor kahit anong tatakyan, sine-change oil po sila. So bakit nga ba natin kailangang i-change oil yung ating motor? So explain ko muna, yung engine oil na tinatawag natin is basically nakabit yan sa makina. Yun yung oil na umiikot sa ating makina. So ang trabaho ng ating engine oil sa loob ng makina is para magkaroon ng smooth transaction or smooth friction yung mga gear sa loob ng ating makina. So basically para hindi sila magdikitan bakal to bakal. So kasi pag tuyo yung engine or wala siyang ka-oil-oil parang pampadulas, magtatamaan yon at papangit yung ikot nila. Maybe mapupudpod or masisira. So ang purpose ng ating engine oil is para magkaroon ng friction, magandang friction yung pagtama ng kada gear sa loob ng makina. So may epekto din kapag marumi na yung ating oil sa loob. Ang kailangan kasi na oil sa loob ng ating makina ay may standard po yan. So may standard viscosity or tamang lapot po. So kapag pangit na po yung lapot sa loob, pangit na po yung pagtatamaan ng mga gear sa loob ng makina. So basically po kapag gamit na yung motor or matagal na yung oil sa loob, matagal na yung engine oil sa loob ng ating makina, nababawasan po yung lapot niya at minsan po nangingitim na po yan or dumudumi dahil nga din po sa katagalan niya sa loob or dahil matagal po siyang nakastock sa loob. So ang need po natin gawin para mapalitan yung pinaglumaang oil or yung gamit na oil na sa loob ng ating engine is i-change oil po yung ating motor. So sa ganung paraan, manunumbalik po yung magandang performance ng ating motor at magandang friction sa loob ng ating makina. So gaganda po ulit yung ating performance ng ating makina. So yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin i-change oil yung ating mga motor. So punta na po tayo sa ating pangalawang tanong. Ano nga ba yung engine oil ng ating Honda Click? So para mas madali nyo maintindihan, isinulat ko na siya. So una sa lahat, ang specification na nandito which is naka-highlight ay nakasulat po yan sa manual ng ating Honda. So kung mabasa nyo yung booklet nyo or kung titignan nyo yung booklet nyo, ito po yung mababasa nyong specification nya. Take note lang po na ibinigay itong specification na to dahil hindi tayo nililimitahan ni Honda na gumamit ng Honda oil lamang mismo. So basically pwede po tayong gumamit ng ibang brand basta ganito po yung specification na nakalagay. Pero kung Honda yung brand na bibilhin nyo, mas okay to kasi mas maganda ito para sa ating motor. Tapos kung gusto nyo mapadali yung buhay nyo, bumili na lang kayo sa kasa tapos sabihin nyo pang Honda Click yung oil na gagamitin nyo. So iisa-isayin po natin yung dapat nating malaman about dito sa specification nito. So ano nga ba yung ibig sabihin yan? So basically, ito yung hahanapin nating specifications kapag bibili tayo ng ating oil sa ating Honda Click. So kung gusto nyo screenshot, pwede nyo screenshot. Tapos ito yung ipapakita nyong bibilihin nyo para sa oil ng ating motor. So take note lang po, pang Honda Click lang po itong specification na aking ituturo ngayon. Para malaman na rin ng iba, explain natin isa-isa. So ang SAE po, ang ibig sabihin niyan ay Society of Automotive Engineers. Ang hinahanap po sa ating Honda Click ay SAE 10W-30. Marami po kasing numbers na umiikot dito sa SAE. Meron 20W-40 and so on. So ang sa ating Honda Click
10W-30. Ano nga ba ibig sabihin ng 10W-30? Ito pong 10W-30 ay viscosity grade, or ito yung tamang lapot na dapat ilagay natin sa makina ni Honda Click. Ang 10W po, ibig sabihin yan, viscosity at low temperature. Ang ibig sabihin ng W ay winter po. Ibig sabihin, ito yung lapot niya kapag low temperature or mababa yung temperatura, or kapag malamig, ganon. 30 naman, ito po yung viscosity or yung lapot niya kapag umaandar na po yung ating makina. 30, viscosity at normal operating temperature. So, ang tamang lapot po para sa ating Honda Click ay SAE 10W-30. Kalasan itong makikita sa pinakaharap ng branding ng oil. So, dito naman po tayo sa Jiaso T903 Standard MB. So, isa lang yan. So, ano nga ba yung Jiaso T903 Standard MB? Punta po tayo dito. T903. Ang ibig sabihin po niyan ay Global Standard for 4-stroke motorcycle oil. So, ang ating Honda Click, kahit scooter po yan, 4-stroke po yan. Nasa specification po yan ni Honda Click na 4-stroke motorcycle po siya. So, ang kailangan natin na specification para sa ating Honda Click ay T903. So, ito yung pangalawang titignan nyo. Ang Jiaso T903 ay may dalawang standard. By the way, ang ibig sabihin pala ng Jiaso, kung gusto nyo malaman, ay Japanese Automotive Standard Organization. So, ang Jiaso T903 ay may dalawang standard. Meron tayong MA at meron tayong MB. So, ano nga ba yung MA at ano nga ba yung MB? So, ang MA po ay Wet Clutch Manual Transmission. So, ibig sabihin po niyan, ito yung mga decambio or yung may mga inaapakan. May mga manual transmission nga, kumbaga. So, ang mga motor na may cambio, ang kailangan yung hanapin na standard, Jiaso standard, ay MA. So, dito tayo magfo-focus sa MB dahil scooter po si Honda Click. Ang Jiaso T903 MB standard ay automatic transmission para sa scooter. Automatic transmission or para sa scooter. Makikita po yung Jiaso standard sa harap or sa likod na part ng ating oil. May pagkakataon naman po na hindi natin mahagilap sa packaging ng oil yung Jiaso standard na T903. Minsan yung nakasulat na lang sa oil is Jiaso MA or Jiaso MB. Basta make sure na lang na kung scooter yung motor nyo, Jiaso MB yung pipiliin natin. So, eto naman po, may susunod pa po tayong titignan para sa specification ni Honda Click. Ang API, SG, or higher. So, ipapakita ko sa screen yung mga recommended at hindi recommended na API standard. So, ito pong makikita nyo sa screen, ito po yung nakasulat sa ating manual. Ang sabi dito, API, SG, or higher. So, paano nga ba natin malalaman na SG or higher siya? So, yung titingnan nyo lang dito is yung huling alphabet, which is yung letter G, dun sa SG. So, halimbawa, G, yung mga sumunod na letter after G, pwede po yun, kagaya ng G, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. So, pataas na alphabet after G. Kung mas mababang alphabet, below letter G, kagaya ng A, B, C, D, E, F, yun po ay hindi pwede sa ating Honda Click. Tapos, hindi rin recommended yung may nakasulat na resource conserving or energy conserving, kagaya ng din nandito sa ating picture. So, yung recommended po is yung walang nakalagay na energy conserving or resource conserving. Tapos, kadalasan pong makikita yung API standard na yan dun po sa likod ng part ng ating motor oil. So, ngayon, alam na natin yung standard specification ng ating Honda Click na nakalagay sa manual. So, punta tayo sa sunod na katanungan. Ano nga ba yung oil na pwede kay Honda Click? So, basically, basta nga nandito yung specification or ganito yung specification, pwede siya sa ating motor. Ito yung mga ilan sa mga magagandang brand ng ating oil para sa ating Click. Nandiyan yung Motul, Kicks, Top 1, Honda, at saka yung Shell.
So kung may iba pa kayong alam, pwede nyong i-comment sa baba para malaman din ng mga Honda Click user. So punta na tayo sa next question. Kailan nga ba natin dapat palitan yung oil ng ating Honda Click? So ayan, magbabase rin tayo syempre sa ating manual kung kailan. So kung titingnan nyo yung inyong manual, ipapakita ko dito sa ating screen. Ang unang change oil ng ating Honda Click ay sa 1,000 kilometers nito sa kanyang odo. Take note, mas maganda na magbabase tayo sa odometer at hindi sa buwan or kung gaano natin katagal ginamit yung ating motor. Mas malilito po kasi tayo kung magbabase tayo sa buwan na 1 buwan bago mag-change oil, 2 buwan, 3 buwan. Mas maganda po magbase po tayo sa odometer na makikita natin sa panel gauge po natin. So yun, accurate naman po yung ating panel gauge. Pwede po tayo dun magbase. So basically, sabi nga sa manual, 1,000 kilometers yung unang change oil natin. So pagkabili ng motor natin, pag tumakbo na ito ng 1,000 kilometers, dun na natin sisimulang palitan yung ating oil. Pagkatapos ng ating unang change oil, maghihintay muna tayo na umabot ng 6,000 kilometers yung ating odometer bago tayo ulit magpalit. Pagkatapos nun, 12,000 kilometers, 18,000 kilometers, 24, 30, 36. So kung mapapansin nyo, kada 6,000 kilometers, dun tayo nagpapalit ng ating oil. So syempre, depende pa rin yan, case to case basis pa rin yan. Pwede nyo naman i-check sa ating motor or dun sa cap kung marumi na yung engine oil natin. Kahit hindi pa siya umabot dun sa nakatakdang kilometers, halimbawa 6,000 kilometers ka dapat magpapalit, kaso nakita mo anong 4,000 pa lang marumi na, so pwede ka nang magpalit. So case to case basis pa rin naman yan guys. Basta tandaan nyo lang, kapag marumi na yung oil, palitan na para mas maganda na yung oil na iikot sa ating engine. So yun lang yung mga pinakakailangan yung malaman kapag magpapalit na kayo ng inyong oil. Ayun lang para sa video na ito, sana marami kayong natutunan. The more you click, the more you know. Usapang change oil. Bye-bye.